Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. At back to reality tayo matapos ang bakasyon. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Ito hong pagkamatay ho ni isa sa mga miyembro ho ng pamilya Tantoco. Nagsimula ho ito mga kababayan, mga ka-analyze, 3 days ago. No? Ang nag-post ho nito, unang-una, ito hong News 5. No? According ho rito sa News 5, nadali ng coke. Nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y cocaine overdose. Ayon sa opisyal na medical report na inilabas ng Los Angeles County sa Amerika. Based sa findings ng medical examiner, cocaine effects. Ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Okay. Kung mapapansin nyo rito sa balitang ito, wala hong sinabi ang News 5 dito kung kailan ho inilabas ang report na ito. Nitong findings daw na pagkasawi ni Tantoco. Namatay ho itong si Mr. Tantoco nung March 8, 2025. So, April, May, June, July. So, yung autopsy kasi yan eh. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit ngayon lang kinukonfirm ho ito na kung ano ho ang kinamatay niya? Ngayon lang ho nailabas itong findings no, ng pagkamatay ni Tantoco. March 8. April, May, June, July. Hindi naman siguro ganong kalotek ang Amerika para masyadong matagal lumabas yung finding ng autopsy report kung ano kinamatay ho ni Paulo Tantoco. At makakapagtaka dito mga kababayan, ewan ko rito ano meron dito sa News 5 kasi ang ginamit nilang term dito is nadali ng coke. As in coke, C-O-K-E. Coke. Yung talagang soft drinks, ano? Alam naman natin, itong word na Coke, pinambabanat ho ito ng mga kabilang kampo dito sa pamilya Marcos. No? Especially rito kay PBBM at Elisa Marcos. Pwede naman silang gumamit ng word dito na cocaine, no? Meron naman nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y cocaine overdose. So, nakakagamit sila ng word na cocaine. Bakit hindi kaya nila inalagay na dali ng cocaine? Bakit kaya ako? Para bang may banat ito sa pamilya Marcos itong News 5 eh. Ha? At ang nakakapagtaka rito, magmula nung ipinuso ng News 5 ito, dire-diretso ho, nagsunod-sunuran ho, mag-post, bumanat na ho yung kabilang kampo. Para bang may kumumpas, ano? Parang ang nangyari itong News 5, naging starter pack. Bago bumanat itong mga ito, parang naging mothership nila. Okay, ngayon mga kababayan, after nitong post ng News 5, bumanat yung mga DD shit. Biglang naman lumabas, kinabukasan, itong post ni ni Bobo Tiglaw. Ay, Bobo Tiglaw tuloy. Sorry po. Ni Bobby Tiglaw. At meron daw nag-message sa kanyang Viber. Hindi naman niya niliwanag kung sino yung nag-message sa kanya, ganito, ganyan. Hindi naman niya nilinaw, no? So, dinami-dami ng ikaw pa yung i-message. Ito si Bobby Tiglaw, ito ho yung nagpupush na nung nakaraan na matanggal yung ambassador na si Romualdez. Yung isang Romualdez, kamag-anak ho ni Speaker Martin Romualdez. Ambassador ho ng Pilipinas dyan sa Amerika. Meron siyang ibinibidang isang tao gusto niyang ipalit at pag ito raw yung ipinalit at naging ambassador daw ng Pilipinas, kaya daw brasuhin ito si Donald Trump para mapauwi si Digong at mapalabas sa ICC. Tuk-tuk nito. Lakas ng mga harap. Sipin mo si Donald Trump
mababraso ng isang Pilipino para si Digong mapalabas sa ICC. Okay, ito mga kababayan, may inilabas ho na report, no, mga kababayan, ng from Los Angeles, from Beverly Hills. Ito mga kababayan. Ito ho yung pinakita ni Bobo Tiglaw. Ni Bobby Tiglaw. Ayon sa report, ito ho yung pulis na na naglabas ho ng report. Beverly Hills Police Department. Si Donna Corsi. Tama ba yung ating pronunciation? Ngayon mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ito ho yung Donna Corsi. May signature niya ho yung report niya. Ito ho. Parang pinaninindigan niya yung report niya about dito sa pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, yung kanyang badge number ay mali. Dito sa report niya, 826. 826. Pero, kung makikita nyo naman dito, sa mismong badge number niya, ayan 835 naman. So, doon pa lang mali na, mga kababayan. No? Doon pa lang ho, mali na. Ayan ho. 835. Ayan, dito malinaw. Nandito mismo sa, ayan. Yung mismong identification ho nung police yung gumawa ng report dyan sa Beverly Hills. Ayan ho. Nakita sa batch niya, pag zoom. Ayan, 835. Sa report, 826. So, doon pa lang mali na. At, meron isang pangkasaling pangalan dito na Alex Samiro. Kasama raw yun, no? Doon sa pinangyarihan, Alex Samiro, na kung saan, sino bang Alex Samiro yun? Sige nga, tukuyin nyo kung sinong Alex Samiro. Yung ba yung artista dito? Kasi yung Alex Samiro, hindi naman yun ang real name niya Ano niya yun pangalan niya yung sa showbiz. Siyempre, pag may nangyaring crime or anumang insidente doon, pag tinanong sino ka, hindi pwede basta banggitin mo yung pangalan mo. At hindi mo pwedeng banggitin yung pangalan ng pagka-artista mo. Ang babanggitin mo doon yung real name mo. At susuportahan mo na yon ng documents na magpapatunay na yung binabanggit mong pangalan at yung nasa documents mo ay ikaw. Iisa. So, kung babanggitin mo, Alex Samiro, tapos yung nasa passport mo or anumang documents mo, ibang pangalan, hindi pwede yun. Hindi na ilalagay sa report yung binanggit mo. Ang ilalagay sa report doon, yung mismo kung sino ka. Kung sino ka, yung mismong nasa passport mo or any documents mo magpapatunay kung sino ka talaga. Hindi yung kung sinong artista ka. So, ito mga kababayan, maliwanag na ano ito? Fake ho ito. Ang pinakamaganda rito, mga kababayan, mga ka-analyze, mayroon mismong ahensya ng gobyerno natin, NBI man or PNP, na mag-email na mismo dito sa simple lang ito Pag may nag-email na police or NBI dito, especially NBI kasi National Bureau. National yan, parang FBI yan Mismo halimbawa, NBI ang nag-email dyan ho sa police na yan or dyan mismo sa department nila dyan sa Beverly Hills na i-email pabalik sa kanila kung ano ba talaga ang kinamatay
ni Mr. Tatoco at involved ba si Epelisa Marcos, eh maganda mag-email sa kanila pabalik. Nang malaman, madali lang makuha yan eh. I-email lang naman yan eh. O, kinakailangan lang kunin kasi may pinapakalat dito na isang documents na sinasabi galing din daw sa kanila. So, ipagkukumpara yun. At, simple lang din, may mga malalaking mainstream media, siguro ito naman babaeng ito, mapapaunlakan. Itong babaeng ito, itong si, itong pulis na to, itong si Supervisor Doña Kersey, na may batch number 835. Ayan, siguro naman, magpapaunlak na interview yan na may katibayan, may katunayan ba yung report na yun, may katotohanan. Maraming way. So, dapat kumilos ho ang ating gobyerno, no? Kasi nasisira ho rito si Epelisa Marcos. Although wala naman talaga siyang pwesto sa gobyerno. Pero ano yan eh, aminin natin, First Lady yan, dagdag kasiraan din niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Although wala siyang posisyon sa gobyerno, kasiraan din yan eh. Kay PBBM eh. So, dapat kumilos ho ang ahensya ho rito ng gobyerno, mga kababayan. Maraming salamat. Kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Babi po.